unbelievable naman na sinabi. Ito talaga, hindi ko maarok kung anong nangyayari na rito sa ating mga opisyal. Etong si Executive Secretary Bersamin, believe ako rito, naging Chief Justice pa naman ito. Kita mo ba naman, sinabi niya, ngayon lang, kung sasabihin daw ng ICC na arestuhin si Senator Bato de la Rosa dahil sa mga supposedly mga war crimes, ay gagawin daw ng Pilipinas. At tatratuhin siya, he would receive a treatment similar to what we did to Duterte. Alam nyo, hindi na ba natuto itong mga taong ito? Kita nyo na nangyari sa inyo nung inaresto nyo si Pangulong Duterte. Akala nyo, nakapuntos kayo ron. Alam nyo, si President Duterte, ang tingin noon ng mga karamihan ng Pilipino. Let's be candid. These people na nasa administrasyon ngayon, including President Marcos, will never be loved the same way na minahal si Pangulong Duterte. Kita nyo naman, ang nangyari, nagkaroon na nga ng Duterte Park doon sa Netherlands. Saan kayo nakakita ng tao inaresto for supposed crimes against humanity. Ang crimes against humanity yan, sina Milosevic. Nung inaresto yan, tuwan-tuwa yung mga tao sa kanilang bansa na inaresto. Eto, inaresto nyo, kita nyo, badayang rally sa Netherlands. Nagkaroon na nga ng Duterte Park, naka-standby yung mga tao ron para nagbi-vigil. Nagpapakita ng suporta. Walang inarestong ganyan na dating pangulo ng isang bansa na inakusahan ng so-called crimes against humanity na ganyan pinakita ng mga taong bayan niya, sarili niyang taong bayan ng suporta. Yes. Kita mo, nangyari sa inyo. Ngayon, gagawin nyo na naman. Anong gusto nyo mangyari? Unelected senator. Number 3 ba? Si Bato. Number 1 si Bongo, di ba? Elected by millions of Filipinos. Papa-aresto nyo na naman. Dadalhin nyo na naman sa Hague. Baka sa Hague kayo pulitin. Sa Hague. Pagdating ng 2028. Ano ba naman? Hindi ko talaga maintindihan. Di ba supposedly matatalino itong mga taong ito? Baka nag-expired na. Ang talino. Kasi nakita nyo na yung epekto eh. Ano bang definition ng insanity? Doing the same thing over and over again and expecting a different result. Halimbawa ito. Ito hinagis ko dun sa pader. Itong cup na to. Nabasag. Di dapat natuto na ako. Yes. Okay, may diferensya ako. Kukuha na naman ako ng isang cup. Yan sa'yo. Kukunin ko. Hahagis ko na naman doon. Titignan ko. Ito kaya yung mababasag o hindi? Siyempre, siyempre mababasag. Opo. Oo. Di ba? Hindi na mababalik. Nabasag. Kuha na naman ako. Baso naman. Hampas ko ulit sa pader. Try mo ulit. Baka this time hindi mabasag. Di ba? May diferensya yung taong ganon. Nakita mo na yung diferensya. Pangalawa, for a former Chief Justice to say that, sorry kaibigan ko tong si Chief Justice Bersamin at yung pamilya niya, pero hindi na talaga ako makatiis dito sa mga ganito. Kita mo naman ang sabi niya, parang hindi naging Chief Justice Yan Eto daw, kasi bagamat tayo daw ay umatras na sa ICC, we are obliged to cooperate with court warrants as the country remains a member of Interpol. Ang Interpol na nga po ang nagsasabi na walang obligasyon. Kasi hindi naman treaty itong sa ICC. Hindi naman considered a treaty. Sabi ng Interpol, nandoon sa kanilang website for all to see. Ang pagpapatupad ng warrant ng Interpol o mga request ng Interpol ay hindi obligatory. Ito ay naaayon sa batas ng bansa na hinihilingan na ipatupad yung request ng Interpol, including warrants. Very clear yan. I-fact check nyo po ako. Lahat naman kayo marunong mag-Dan Fernandez, di ba? Mag-Google. Nariyan po yan, very clear. Pangalawang puntos. Pangatlo, ano pong nakalagay sa ating konstitusyon? Chief Justice ka dati.
nakalagay, no person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law. Hindi pwedeng pagkaitan ng kalayaan ang isang tao kung hindi dumadaan sa proseso. Ayun. Ano pong proseso ng naririto? Yung extradition law. Nakalagay sa extradition law, yung request for an arrest ng ICC na iko-course mo sa Interpol Opo. ay in effect extradition yan. Tignan niyo yung extradition law kung hindi ako tama. Okay. Nakalagay po na may proseso bago ikaw ay extradite. Yan ay dadaan sa RTC. Magre-request yung DFA, pupunta sa DOJ. Ang DOJ magpa-file ng petisyon sa RTC. Lilitisin yan at yan ay applicable pa. Appealable pa Appealable. sa Court of Appeals bago ipatupad. Okay. May sinasabi silang batas na kapag daw ganyan ay pwedeng arestuhin. Hindi po yun ang konteksto ng batas. Basahin nyo pong mabuti. Number 1, ang batas po natin, yan ay Republic Act, therefore an act of Congress. Yan pong batas na yan ay should be read in harmony with the Extradition Act na panahon ni Marcos Sr. ginawa. Kasi ang rule po sa legal hermeneutics or yung pag-i-interpret ng batas ay kapag may mga batas na iba-iba tungkol sa same subject, i-harmonize yan. Anong ibig sabihin i-harmonize? Titignan nyo kung paano yung kanilang mga provision ay hindi magkakasalungat. Number 2, kahit may RA yan, kahit may treaty yan, hindi pwedeng maniig ang Republic Act, ang treaty, sa saligang batas. Bakit? Even a treaty, sasabihin lang, may treaty tayo, ganun ganito. Hindi po pwedeng manaig ang treaty sa saligang batas. I-fact check nyo rin ako kung hindi totoo. Batukan nyo ako pag hindi totoo. Bakit? Sapagkat ang principle pong sinusunod sa international law, ang isang treaty o tratado, hindi tarantado o sila yung sa Malacanang. Tratado. Sa Spanish, ang treaty ay tratado. Opo. Diba? Inuulit ko, iba yung tarantado. Nandun yun sa may Pasig River. Oo, mga tarantado. Oo. Okay. Nakalagay po ang level, ang stature ng isang treaty ay kapantay lamang ng Act of Congress, ng batas na ginawa ng Kongreso. Okay. I see. Anong ibig sabihin na ang kanyang level ay isang Act of Congress? Hindi pwedeng manaig sa konstitusyon. Bakit? Common sense. Kaya nga ang highest law ay konstitusyon. Lahat ng batas, lahat ng gagawing batas ng Kongreso, executive order ng Pangulo, administrative order ng lahat ng departamento ng gobyerno ay dapat hindi lalabag sa mga probisyon ng saligang batas. Ang saligang batas, ang panuntunan, ang exemplar, ang standard ng lahat ng gagawin ng gobyerno. Buong gobyerno, legislature, executive, even the judiciary, siyempre, tinitingnan nila kung ano yung konstitusyon. Ito nakakatawa. Ito nakakatawa. Sabi ni Bersamin, sorry talaga bilib na bilib ako dati rito if there is an Interpol notice, we proceed. In-explain ko na yan. Hindi nga po obligatory. Tingnan nyo muna yung batas nyo bago nyo sundin yung Interpol. But, sabi ni Bersamin, ngunit kung mayroon daw desisyon ng Korte Suprema na dapat mag-afford ka ng due process bago mo isurrender ang sino man, yun ang gagawin nila. Hindi na po kailangan na magkaroon ng Supreme Court ruling. Bakit? Dahil nasa konstitusyon na.
Pwede bang sabihin ng Korte Suprema at sasabihin ba ng Korte Suprema na wag sundin ang konstitusyon? Never! Never! Nandun na po eh. Di ba ang dami na ritong nag-request ng extradition? Si Mark Jimenez, congressman. Yeah. May krimen sa Amerika, pinababalik doon. Di ba dumaan sa proseso bago isurrender? Ngayon, kung gusto niyo na talaga magkandaloko-loko na, sige, go ahead. Oh, di ba? Pero attorney, kung lahat ng mga lawyer, iba-iba yung interpretation, paano na Hindi yung bansa iba-iba ang natin? interpretasyon. Walang ibang Walang interpretasyon. Ang inagsisabing, pwede mong kunin ng kahit sino ritong Pilipino at padala mo sa Amerika sa Hague o sa Ganon-ganon impyerno, ng ganon-ganon lang, ay mali. Sinasabi ko na sa inyo, mali. Oh. Mali. Eh, ba't nagkaganyan siya? May ewan ko, mali. Sa konstitusyon eh. Ngayon. No, kailangan mo na. Yun ang nakakatakot. Wow! Minsan gusto mo yung tuwang ulo mo sa pader eh. Buti na lang, malayo yung Grabe talaga. Hindi ko maintindihan. Kailangan mo bang pag-isipan? Uunahin mo yung request ng Interpol sa saligang batas. Ayun na nga po eh. Ngayon, kung gusto nyo kengkoy ang mangyari sa inyo sa 2028, okay, eto mga gawin nyo. Paaresto nyo si Bato, padala nyo sa Hague. I-appoint nyo si Remulla na ombudsman. Sige, go ahead. Patay na tayo dyan. Ngayon, i-impeach nyo, i-convict nyo si Sara Duterte. Sige! Pag hindi maghalong banat sa tinalupan, hindi ako nagsasabing manggulo tayo, ha? Pero baka hindi na natin makontrol. Ngayon, kung akala nyo, nandiyan kayo sa Malacanang, naniniwala kayo sa sarili nyong propaganda. Kasi sabi ni Gadot, propaganda daw yung tumataas. Hindi ako nagsabi nun. Hindi daw kapanipaniwalang SWS. Si Gadot na nagsabi niyan. Unless nag-change mind siya, ha? Dapat sabihin niya. Ay, hindi pala propagandang SWS. Mag-sorry siyang sinabi niya yun sa SWS. At explain niya kung bakit nag-iba ang isip niya. Sige, gawin niyo yan. Baka akala nyo wala kayong feel sa ground. Baka akala nyo natutuwa sa inyo yung mga taong bayan. Nakita nyo na Nakita nyo na mga video. Bumababa ang presidente sa isang lugar. Kakaway-kaway siya ron. Kakaway-kaway siya. Kasi ibang pangalan sinasabi. Yung masakit nga po Kahit nagpa-speech siya, gaganon-ganon pa siya. Gaganon-ganon. Hindi pa rin natutuwa sa kanya. Kawawa naman. Ibig sabihin, wag na. Ewan ko. Ay, bahala kayo. Sabi nga nila, if your enemy is making a mistake, don't try to stop them. Di, okay lang. Go ahead. Trip nyo yan Walang basagan ng trip, di ba? Parang gano'n din sabi ni Attorney Peralta. Sabi niya, when bad circumstances happen, stand your ground and move on. Ayun na siya. Parang yan, di ba? One secret to happiness is to embrace all that happens in our life with peace and prayer that God will be with us all the way. Ganun ba yun? Parang walang connection doon sa topic. Hindi. Pinapakalma lang kita, attorney, kasi alam ko naman ang sense mo Hindi ako nagagalit. Na frustrate ako kasi parang wala nang sinusunod na saligang batas dito. Parang ito. Yun nga po yun. Sabi ni Boying Remulla, tuloy-tuloy daw ang paghuhukay sa Batangas. Naghuhukay baka lumalim na yung sobra. Bakit hindi kaya nila isama si General Torre? Yun ang maghuhukay. Natatanda ko tuloy yung pelikula ni Jojo Alejario. Huwag mo buhayin ang bangkay! Huwag! Ayun na. Galit na si Winner. Ngayon, wala pa namang ebidensya. Bigla ka nang hihirit, baka kasama to sa EJK. Ano namang ebidensya mo? Sinabi na nung prosecutor general mo na hindi pwedeng umaksyon ang DOJ nang walang affidavit. Kaya nga ako nagtataka, yung bang si Totoy ay may affidavit na kapag siya ay napatunayan na nagsisinungaling, pwede siyang i-demanda ng perjury? Wala po. Wala nga, di ba? Otherwise, hindi magsasalita si Prosecutor General Fadulio ng gano'n. Yun ang nakakaalam ng ginagawa niya. Yan kilala ko yan. By the book yan. Ngita mo, kinontra niya yung kanyang sariling Secretary of Justice sapagkat alam niya kengkoy yung ginagawa ni Boying Remulla. Sige, pupunta ako ron sa DOJ.
sasabihin ko, si Wenner, maraming pinatay, 100. Na mga, hindi, wag sa bungero. Opo. Yung mga, yung mga kabo ng wedding. Morning, sir. Alam mo, Nako. di ba kahapon, pinuri natin. Opo. Si Pangulong Marcos. Dahil tumataas daw ang Trust rating. kanyang trust rating. Ngunit, nagulat ako. Oh, Hindi pala, di ba ang nagsabi na tumataas ang trust rating niya ay ang Social Weather Station. opo. Hindi pala naniniwala. Sino? Si Secretary Larry Gadon sa SWS. Gano'n. Oo, eto, sinabi niya ito noon. Sabi niya, ang Pulse Asia daw, si Atty. Gadon ang nagsasabi nito. Opo. At ang Social Weather Station ay mga propagandista Oh. at mga dilawang organisasyon. Yan. Ala. Magaling daw ang SWS sa propaganda at hindi ka panipaniwala. Ibig sabihin, para kay Secretary Larry Gadon, hindi ka panipaniwala na tumataas Ang trust rating ang ni trust boss. rating ni Pangulong Marcos. Hindi ko po sinabi to. I-research nyo po. Grabe. Kung ayaw nyong maniwala sa amin. Opo. Na hindi po kami nagsabi, tayo, pinuri natin. Opo. Oh. So, hindi pala ka panipaniwala na tumaas ang trust rating ni Pangulong Marcos at ni Speaker Romualdez. Oh. Propagandist daw, sabi ni Secretary Gadon oh. Ala, anong resource mo yan, sir? Eto, inquirer. Inquirer Tingnan mismo. nila, ako hindi magsasabi rito kasi paano ako magsisinungaling dito? Pwede mong i-replay yung ating Opo, programa. anytime para malaman kung ako'y nagsisinungaling dito. Hanapin niyo po. Ayan. Well, anyway, maganda na rin yan. At least, sir, sinasabi lang natin kung ano yung nakikita mo at Oo. nababasa mo. Hindi ko naman alam na hindi pala naniniwala si Secretary Gadon sa SWS. So, mali ayon sa kanya. Social Weather Station. Ito, maliwanag. Oh. Ba't nasabi niyang dilawan? Ano mong ibig sabihin Abay, niya ewan ko sa kanya. Hindi Siya ko alam yung nagsabi. dilawan. Oo, di ba? Nako po. Oo. Hanapin natin kung ayaw niyong maniwala. Hindi, naniniwala ako, sir. Hindi, kung ano sinabi niya. Okay, sige. Social Weather Stations. Yan ang sinabi niya. Kayo talaga. Yan, oo. Talaga unang hirit yan, ha? Ayan, ito. Sinabi niya ito. Yan, Ito ang sinabi niya. Imagine, sabi niya, there are 55 million Filipinos. Yung mga botante daw, 55 milyon daw ang botante, pero 1,800 lang daw ang itanong. Sabi niya, what kind of joke is that? So yung palang survey na tumataas ang trust rating kay Pangulong Marcos, joke Hindi okay para sa kay Secretary Gadon. Larry Gadon. Yan. Kaya daw, sabi niya kasi, eto daw Facebook niya, may Facebook daw na nag-conduct ng survey. 165,000 daw ang respondent. Noong 2019 daw, number 3 siya sa senador. Oh. So, dapat daw nanalo siya. Talaga? Oo. Oo nga naman. Yun ang sinasabi ni Gadon. Hindi pala siya naniniwala raon. Mabigat. Anyway, iwanan na natin yan. Baka ngayon, since tumataas ang trust rating ni Pangulong Marcos ayon sa SWS, baka naniniwala na siya. Oo. Anyway. Marami talagang marami talagang unbelievable na sinasabi yung mga tao. Ang hirap minsan sa kanila, pag sila ay hindi pabor sa kanila, propaganda. Ayun. Pagka pabor sa kanila, totoo. Tayo hindi ganyan Kaya pinuri natin si Opo. Pangulong Marcos. At saka si Cheese Escudero, pati si Speaker, sinabi tumaas daw ang rating. Di ba?